Matapos ang nangyaring gulo noong September 28 sa Building 14 ng New Bilibid Prison, mas mahigpit na ngayon ang ipinatutupad na seguridad doon. Pero sa kabila ng paghihigpit, may ilang kontrabando pa ring nasamsam sa kulungan. Live mula sa Muntinlupa City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, balik Building 14 na nga sa New Bilibid Prison. Itong nabanggit nga natin dati na 3 inmate. Ito yung mga high profile na nasugatan nga nung magkaroon di umano ng gulo doon sa gusali. Ito yung sina JB Sebastian, sina Vicente C. at Peter Co. Pero sa ngayon si JB Sebastian na lang ang nananatili rather muna doon among sa kanilang 3 dahil si C at si Co ay inilipat muna sila pansamantala sa New Bilibid Hospital sa loob yan ng maximum security compound habang nagpapagaling. Kaya naman kanina, talagang inisa-isa yung mga selda ng mga inmate doon para matiyak na hindi na nga maulit ang mga nangyari noon nakaraan. Pagpasok pa lang sa Building 14 ng New Bilibid Prison, mahigpit na ang seguridad. Pagkalampas sa ikalawang gate, makikita ang bagong lagay lang na jammer na ito. Lahat nasa DOJ, binigay ko lang sa DOJ para hindi... Talaga, sir? Lahat ng susi. Pinuntahan ang visitation area ng 14 kung saan namin natsyempohan ang high-profile inmate na si JB Sebastian at abogado niya. At JB feels safe in Building 14 with SAF. Ayon mismo kay JB, mas okay na raw ngayon dito sa Building 14 kesa sa maximum security compound na matagal na nilang hinihiling na mailipat. So, okay ka dito, sir? Okay. Okay. Yun na naman gusto mo. Okay ka na dito, sir? Okay. You feel safe here? Okay. I'm okay. Matapos nga ang pananaksak, ito na ngayon ang bagong selda ni JB Sebastian na nasa 2 metro lang ang layo mula sa pang-apat na gate ng Building 14 bago nga makapasok mismo dito kung saan naroon ang reception area ng Building 14 kung saan din nagbabantay ang mga taga-SAF. Ininspeksyon ang mga selda ng mga inmate. At hindi mo makita sila dyan. Puro tabing yan. Tiningnan ang mga gamit. Tsokolate. Pinagiba ng Bucor ang mga improvised na extension sa mga palikuran sa loob para hindi makita ang nasa loob nito. Dito, mula pagpasok pa lamang sa Building 14 hanggang dito na mismo sa loob ng mga block ay talaga namang tad-tad ng mga CCTV camera. Tulad halimbawa ng block na ito. Meron isang CCTV camera na nakatutok sa hallway at may mga CCTV camera din na nakatutok sa bawat selda ng mga inmate. Pero hindi sa sukat akalaing lugar na ito sa kusina ng isang block na diskubri sa sahig na natatakpan ng samot-saring gamit ang isang satellite phone noong Miyerkules. Sa tingin ko, ang tagal na. Kanino daw po yun, sir? Kay Tony ko daw. Ipinakita rin sa GMA News ang lugar kung saan nangyari ang pananaksak kila Sebastian. Hindi pa rin daw ito nagagalaw matapos ang insidente dahil tuloy pa rin ang investigasyon. Itinuro ng SAF ang iba pang lugar kung saan sila may nakuhang mga kontrabando. May butas pala dyan, taguan. Taguan pala yan. At ngayong gabi nga, Ma'am Jess, nagsagawa ng Oplan Galugad nga doon sa medium security compound kung saan na-recover nga ng mga taga-Bucor ang samut-saring kontrabando. Kabilang na nga riyan ang cellphone na palagi na lamang daw nilang nadidiscovery doon. May mga na-recover din kaninang sachet pero wala ng mga laman ito. Pinaghihinalaan ito na ito pa rin yung mga sachet ng shabu dahil may mga na-recover pa rin sila mga paraphernalia. So patuloy lamang daw ito ayon sa Bucor na talagang meron pa rin daw mga inmate na gumagamit. Sa katunayan, Ma'am Jess, nung last hearing sa Congress, merong pinangalanan nitong high-profile inmate na si Arile na 13 na preso ng medium security compound na ayon sa kanya ay involved doon sa drug trade. At ang 13 na ito ay inilipat na sa Building 14. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.